And once again, class, good evening sa ating lahat. Wait lang. So, our topic for today is same gyapon, pero may kuan lang siya, konting twist or kumbaga dadagdagan natin yung kanang hinahanap. So, yung topic natin ngayon is wala na, share screen. Same pa din last time, which is yung bending stress. Pero ngayon, complicated na siya kasi may dinagdag. Okay? So, recap lang natin. Because for today, same pa din yung mga formulas yung gagamitin natin. So, bending stress, that is actual. We have MC over I or M over SX, where SX is section modulus. Pag allowable, that is FB is equivalent to 0.6 FY. Then, if we are investigating, no, i-equate natin si FB, si actual is equivalent sa allowable. So, yung C natin is distance from the neutral axis papunta sa fiber na ina-analyze natin. Pag we are solving for our maximum na moment, syempre sa pinaka-outer na fiber. Tapos, bolt spacing, ayan, Ri over VQ. Shearing resistance, that is a force, that is FV ng bolts times area sa bolt times N. Radius of gyration is square root of I over A. Varignon's theorem, ayan. Diba? Ginagamit natin yan in determining our neutral axis. Audio si sir, guys. Naman na? Okay. So, gawin mo Bosgano is umalis ka, then bumalik ka. So, exit, then enter. Basi wala na connect ang imuang audio. Okay. So, moment of inertia na transfer of moment, di ba? Pag we have two objects or two areas, so we need to transfer our inertia sa ating new normal axis o neutral axis. No? Ito yung drawing natin kahapon. Okay, sige. Proceed na tayo. So, our first i-chat siya class nga exit siya then enter. Ni-exit naman siya. Okay, offline na nakabutang. Wait lang. Sige. Okay. That's what ikuha. Sige. So, situation number 1 natin, a steel beam is made up of a wide flange. So, kung wide flange is katong I, di ba? Section whose total depth is 600 millimeters. Width of a flange is 300 millimeters. Again ha, hindi binigay yung ating figure. Ikaw dapat ang mag-discover kung paano siya i-drawing. So, flange thickness is 20 mm and moment of inertia is Ix is equivalent to 1.16 times 10 raised to the power of 9. Tapos, its web thickness is 10 millimeters and has a simple span of 9 meters. A 50 kilonewton meter uniform load is loaded throughout its span. So, na siya gina-carry nga uniformly distributed load. And a 195 kilonewton load acting at mid-span. So, dua. Uniformly distributed load and point load sa gitna. So, yung allowable bending stress natin is 150 megapascal. Okay. So, number 1, determine the required section modulus without exceeding the allowable bending stress. Number 2, determine the section modulus of the wide flange. No? Kani kay overall using the allowable bending stress. Ito is yung actual ng wide flange. So, determine the width
top and bottom reinforcing plates 2 mm thick if necessary. So, ibig sabihin, class, we have our I-beam. Pero, di ba, pag kulang yung ating section modulus, no? For example, pag actual niya kulang sa allowable or kumbaga baliktad, no? Ang actual na section modulus, no? Kay ang number 2 kasi ito yung actual na makukuha natin. Ganitong allowable. So, for example, kung ang actual na SX is greater than sa allowable, failure na siya. So, kailangan natin ng reinforcing plate. So, ang ibig sabihin ng reinforcing plate class, ito yung ating wide flange. Then, lalagyan daw natin ng plate which is 12 mm yung thickness pero wala tayong width niya. So, ano dapat yung kanyang width para ang section modulus mag-equal? So, muna itong buhaton. Then, number 4 is determine the length. So, pag width, ito, kanang B, that is the width. Pag length, ibig sabihin is yung haba niya. So, ibig sabihin naka-side view. Ito is cross-sectional view. No? So, from the center man ta, di ba? So, for example, this is our beam. No? So, as you can see in our moment, di ba, sa gitna yung mas malaki. So, therefore, yung haba ng ating plate na ilalagay, hindi naman siguro lahat. Yung length lang na kailangan siya, which is mamaya malalaman natin, no? Then determine the length. So magbase tayo mamaya sa ating moment para ma-equal nato siya. So ayun, medyo complicated siya. Again, you cannot solve this if no, first time lang po nimo siya na tunan. Okay. So again, hindi to pinigay ha. Again, this figure is not given based itong figure sa sinabi dito. So 600 mm yung total depth. Again, kanang color violet, kana si B tsaka si B, wala pa na siya sa number 1 tsaka number 2. We need to check pa kung kailangan ba yan siya. Kumbaga ba, meron tayong wide flange, pero mamaya if mag-fail siya, dadagdagan daw natin ng plate. Alam mo, reinforcing plate, kanang mara siya o kuan lang, kanang 12 mm yung thickness, kabutang, mara siya plate itself. Okay, sige. So, first thing that we need to solve is our section modulus. So, sa section modulus yung ating checking. Diba? So, first one is yung ating allowable. Determine the required section modulus without exceeding the allowable. Okay. So, we need to check mamaya. I am analyzing kung na-swap ba na ako o wala. Sige, start tayo. Okay, so ang first one is yung required. Check na to ha. So, required section modulus. Diba? Tara, required section modulus. So, yung required section modulus that is coming from our load itself, no? So, ibig sabihin, allowable siya, pero, i-erase lang na ako. Allowable siya, pero i-relate na to siya sa actual. Ibig sabihin, because of our actual na loads, diba? So, lalagyan natin siya ng reinforcement. Ayan. So, ito yung ating
design or yung ating tawag doon, yung actual or yung available sa kanya. Ito, ano siya? Si 150. Okay. So, gagamitin lang natin yan mamaya. Okay? So, required section modulus tayo. So, ang formula natin dyan, class, is FB is equivalent to, ito, diba? MC over I. Pwede din siyang MSX, diba? Kay section modulus mo na itong ginapangita, literal. So, SX is equivalent to IC, pero kulang siya og IC lang, diba? Section modulus yung hinahanap. So, i-relate natin si section modulus dapat kay actual bending stress kasi given siya. Ayan, 150. Again, ang gagamitin natin dito sa number 1, naglibog ko gamay ganina. Naglibog ko, class, actually, kung allowable ba akong gamitin or actual. But again, ang gagamitin natin dito is allowable and actual. Naglutaw akong utok ba, no? So, allowable and actual. So, we have our allowable, which is 150. I-relate na to sa actual, which is ang formula is MC over I. Yan. Something wrong. MC over I, or we will be using MSX. Ito, naglibog ko. Saan siya? Allowable or actual? So, again, i-relate natin siya. FB, malaki. So, FB is equivalent to, allowable is equivalent to our actual. Then, MSX. So, first thing na kailangan nating malaman is yung ating moment. Diba? Kasi yung FB natin is given, diba? FB is equivalent to 150 MPa. Yang kailangan na to is si SX. So, ang M na lang pod ato ang kukunin natin. So, ang tanong, M max. Based sa ating problem, meron daw siyang kinikerry na 50 na uniformly distributed load. Ayan, yan, ibutang na to daan ng drawing. Nanguta na unta kong formula, pero na naman dito sa ilalom. Then, meron din tayong point load na 195. So, moment maximum is equivalent to, syempre, ang combination nilang dalawa. So, that is W L squared over 8. No, tanaw ang formula na naman dito. Plus PL over 4. So, substitute natin, class. W po natin is 50 kilonewton meter. Length natin is 9 meters, given siya. Squared divided by 8. Plus, P natin, point load, is 195. Again etong dalawa na nasa first topic natin, sa first module natin, na dito tong formula, 195 times, that is in kilonewton, times 9 meters divided by 4. So, paki-calculator po, what is our moment maximum? Ito, nag-relapse ko kadiyot, no? Ano sa man siya? Actual or allowable? Asa dihang actual and allowable din siya. Naalanganin. So, that is 945 kilonewton meter. Ayan. Yan yung maximum natin ng moment. So, kumbaga, ganito kasi, class, yung allowed lang sa ating wide flange, kanang I-beam, 150 lang iyang makaya. Unya, ang actual na to nga moment is 945. So, we need to check kung kaning ato ang I-beam, makaya ba na i-carry? So, mo nang i-check na to siya. So, sige, check na to. So, i-substitute natin, class. FB natin is 150 Newton per
millimeter square is equivalent to our M max, which is 945 kilonewton meter, no? Kilonewton meter. So, para mag-same sila, di ba? Times na to og 1,000 square para maging Newton millimeter. Ayan. So, I'll tell you na, importante talaga na lalagyan natin ng units. Okay, kung di mo butangan, wala. Dili sila magkatunong og units. Mali, gini mo answer. So, shift solve class, what is our SX? So, ibig sabihin, ito yung SX natin na required. Ibig sabihin, dapat ito yung hahabulin natin. Check na to niya kung kapasar ba niya to ang I-beam or wala. So again, sa number 1 tsaka kay number 2, wala pa tayong plate. So in our number 1 and number 2, we are testing if kailangan ba talaga natin yung plate or hindi. So that is 630,000 tama no, 5 or unum 1, 2, 5 di kulang di kog isa ka 0. 6 million di 6,300,000. SX is in millimeter cube. SX required. So this is the answer for our number 1. Mo ni ang actual or required. Unya, we need to check. Balikan na to Number 2, determine the section modulus of the wide flange. So ibig sabihin, etong wide flange, sukatin natin. Siya ba? Tanawin na to kung kaya ba niyang 6,300 na section modulus. So number 2, sulat natin. Section modulus of the wide flange. Ang problema, sa ano to? Pag sukat. Sige daw. Saan dyan yung gagamitin natin? Sir, ka ng MSX. Ay, wala na. Di na. Pwede gamiton. Nagamit naman ito ganina. Saang formula dito ni yung may SX? Yes? How about the others? Tama ba? Si Vincent? Gani. So, ang gagamitin natin is yung section modulus na formula. Yan, very good. So, section modulus of the wide flange, that is SX, is equivalent to I over C. Ibig sabihin, we are analyzing what is the section modulus of our I-beam or yung ating wide flange. So, syempre, substitute natin. The inertia of our wide flange is given. That is 1.16 times 10 raised to the power of 9 millimeter raised to 4. Then, pakitype daw sa chat box. Sige daw. What is our C? Again, define natin si C from neutral axis up to the outermost fiber. What is the C of the wide flange? Yes, that's correct. Drawing na to from our neutral axis papunta sa outermost. Sir, how about aning kuan? Plate, wala pa man ilabot. Wide flange pa man atong gina-analyze. So, ayun sana siya pila. Our C is 600, yes, that's correct, divided by 2. So, that is 300 millimeters. Paki-calculator class.
Ila ka 6, lima? That is 3,866,666.667 millimeter raised to 3. So, mo na itong section modulus of the wide flange. This is our final answer. Sige daw, by using your common sense. Ako yung pag common sense. Sa tingin ninyo, need ba natin lagyan ng plate yung ating I-beam? Yes or no? Based on our section modulus, kailangan ba natong reinforcement? Ito yung actual. Unya ang sa wide flange kay 3 million lang ang iyang ma-provide. No? So is it a yes or no? Oh, grabe po si Bibon, no. Anong no man? Sama na to Kailangan ba natin ng reinforcement? Kailangan ba natin ng, ano ba? If necessary. Kailangan ba natin ng reinforcing plate? Yes or no? No? Again, iparealize natin sa mga nag-no or sa mga nag-or. Play safe kayo, no? Or etong required section modulus, ito yung actual, kumbaga. Ang makaya lang daw sa ato ang plate is 150, tapos etong M is yung moment natin, yung actual is 945. So, morning total section modulus. Unya, ang ato ang section modulus sa sa wide flange kay 3 million lang. So, ibig sabihin, kailangan natin ng reinforcement. Yes, kulang siya. Diba? When it comes to our section modulus. So, therefore, dadagdagan natin. So, pagdagdagan na, butang ka na itong plate. Pag butang ka ng plate, sir, saan mo na dahil pagdagdag? Because of our plate, sige daw, paglalagyan natin ng plate, ano yung mag-iiba? Si I, si C, sino? Yung inertia. Diba? Pagbutahan na itong plate, mudako ang inertia. So, ibig sabihin, mudako po ang iyahang area, kumbaga, mudako iyang area and it's Y bar. So, magdako ang iyahang section modulus. Yes, dungagan o plate. So, again, yung plate natin is 12 mm, pero yung hindi natin alam is the width of our plate. Okay na. So, again, lagay natin na this is lesser than sa SX required. Required. So, lagyan natin therefore required to add plates. Ang plates natin dalawa sa ilalim tsaka sa itaas para balance siya. Top and bottom reinforcing plates. O, sige. Plats naman Plates. Okay. So, again, lagyan natin ng plates. Ang problema, wala tayong base ng plate, di ba? So, ang gagawin natin dito, class, is to solve first for our inertia. Ito. So, ang gagawin natin para meron tayong direction, di ba, is yung ating SX, number 3, Lagyan natin. Number 3 is find the width. Width of plate. Plates. Sige. So, para may direction tayo and alam natin, ang gagamitin po natin na formula is SX is equivalent to IC. Diba? Ang goal natin na SX is dapat 6,300,000. Mo na itong goal. Diba? Millimeter cube. So, therefore,
Now, mag-iiba yung ating I. Diba? And mag-iiba din yung ating C. Depende sa ato ang plates. So, solve na to una si I. Kasi yan yung goal natin. Ito yung goal natin, 6 million. So, ang I natin is magiging ina. Mura mong namalikas, no? Inertia na neutral axis. Kasi, di ba, pag dadagdagan natin ng area sa taas at sa baba, syempre, mag-iiba yung ating inertia. So, yung ating inertia na formula is inertia individual plus area individual times d squared, where d is the distance from our neutral axis papunta sa neutral axis ng ating ina-analyze. Okay ba? Sige. So, first, ito yung ating first na area. Ito yung ating second na area. O, boning third. Pero parehas naman na siya, di ba? Mirror image lang siya. So, i-times 2 lang na to niya. Okay lang ba? Di mo malain siguro, no? Sige, proceed tayo. So, that is equivalent to, unahin natin yung ating wide flange na inertia, which is given. Para 1.16. 1.16 times 10 raised to the power of, asaman to the pita. Tara, sa taas. 9 millimeter raised to 4. Plus, pag gagamitan mo ng common sense class, ito yung neutral axis natin. Dinagdagan ng area sa taas, dinagdagan ng area sa baba. Mag-move ba ang ato ang neutral axis? Yes or no? Balance man ang gibutangan. Dili pa sigud sa atong last nga example, no? Na nilagyan ng ating channel sa taas. Siyempre, move atong neutral axis pataas. Diba? Pero ngayon, diba, dinagdagan sa itaas, dadagdagan din natin sa baba, equal gihapon. Yes. So, no. Hindi mag-move yung ating neutral axis. Tama, di ba? Di ba? Kung equal man gyapon, so therefore, pag ato ni Evaligdon's theorem, kuan lang ka, sayang kag oras. Kay common sense will tell you, dinagdagan natin ng area na the same, therefore, same lang gyapon yung neutral axis. Dili, sir. It's a no. So, therefore, lagay natin na kahit na obvious area of our, ano ba area? Taga area, no? Sa ano? So, ito ang area sa ito ang wide flange. Wala tagi-tagaan. Pero, di man po nato need, no? Gusto lang na kung tayo sulat. So, area, kahit hindi tayo binigyan, no, wag po tayo labot kay D is the distance from the neutral axis papunta sa neutral axis ng ating wide flange. So, wala man nag-move, 0 eh. So, ang A na to is, wala gyapon na cancel out. Next, punta tayo sa ating second na area. What is the area of our, kaning ato ang plate? 12 times width. Pero ang width is what kabalo. E di wala. That is 12 times B. 12 times B. Wala mo kabalo. Di ba? 12 times B. Then D squared. Oh, sige. What is our D sa ating plate? Ibig sabihin, di ba? Ay, may akong gisulat. D, daddy. Ito, papunta sa kaniyang sariling center of gravity. So, dito. Pila man nga D. Our D2. Magamitan mag-common sense, no? Ay, naman po sa gilid ay. That is correct, 306. Pero pag
I-analyze din mo, yes, 600 divided by 2 is 300. Tapos ang thickness ng plate natin is 12. So that is, sulat lang na ako ha, even though that is obvious. So 600 divided by 2 plus our 6. So that is 306. Huwag kalimutan ang squared. Uy, wait lang. Erase lang ako ha. Area pamanggod. I-swap ko na lang. So, tapos na tayo sa AD squared. Wala na ako nabutang ang I. Ayun na lang. Hindi na ako i-reson. What is the inertia of our plate? Sige, formula sa ta. What is the formula of the individual, hindi siya global ha, individual na inertia of a rectangle? BH cube over, yes, very good. Apas ang uban. BH63. Okay. Namali na nag-type ay grabe. Stick to man kayo mo. Yeah, that's correct. So base natin is unknown, B. Height natin is 12. Cube over 12. Ayan. I-reson sana ko. I-move ko lang gamay. Plus B. Height is 12. Cube over 12. Sige, proceed tayo. Next. Sa tingin ninyo, ano yung kulang sa ating, sa ni calculator, yan ano yung kulang? Sa tingin ninyo, common mistake. Ang kulang natin is 2 pieces. So, meron tayong sa taas na plate and sa baba. So, that is times 2 and another times 2. Tara. Next. Before tayo mag-proceed, no? What is our C? So, ang C natin kanina is eto, C1. So, para mo ng order sa ano. What is our C2? Ganin sa tumoy na siya. Tara, padulong muli. No, outermost fiber, di ba? Ari-ari na sa taas. C2. Kaning kaganin na C1 siya, C1. Pila? Yes, that's correct. 312. Kana input na tanan sa calculator. 6,300,000 equals kani, cancel out lang ni. Ang B ilis di lang og X divided by 312. Tapos shift solve. Pwede po di mo siya i-simplify pero samok manggod no. Kamot na lang. Okay ba? Dali na ko i-type ha. 6,300 equals 1.16 times 10 raised to 9 plus 12x, pero B atang ibutang. 600 divided by 2 plus 6 is 306 squared plus 12 divided by 12. So, mahimo siyang B 12 squared times 3. Simplify lang ako gamay ha, pero pwede naman pong dili na. That is all divided by 312. Shift solve. What is our B? Ay, salamat ni gawas. Paki-double check Mikael ha, basi na kay na mali og type or yung open and close parenthesis. Ay, okay. Sige. Mayo kay ni gawas, no?
Abi mo na, magawas good. So that is 300. Yes. Yung iba, habol kayo. 58.434. 434 millimeters. Ibig sabihin, kailangan natin ng base plate or ng plate which is 12 millimeters. Kailangan natin ng 358.44 para maging 6,300,000 yung ating section modulus. Okay, save na natin. Saved. Next. Number 4, determine the length of top and bottom reinforcing plates if necessary. So again, meron na tayong width, yung tinatawag or yung hinahanap dito na length is eto, kita niyo na. 'Di ba? 'Di ba pag moment, no? Tapos based sa atong section modulus, naglapas siya og 3,866,000. So therefore, na yung mga areas nga gamay, di ba? As you can see here in our figure, may mga areas tayo na maliit na yung moment. So it is not necessary. Hindi necessary na... Ay, sorry. Nawala di ay akong na-exit. Pero bago lang manawala, no? Okay. Sige. So again yung number 4, hinahanap natin yung length ng ating plate. Ito yung naka-color red. Ayan. Ito yung hahanapin natin, L. Again, sa gitna tayo mag-start, 'di ba? Kasi because of this diagram, 'di ba? Hindi necessary na lalagyan natin from first to last. Sir, pwede ma-SS, sir? Yes. I-screenshot lang. Nana, ako PowerPoint Nana. Sige. Okay. Sige. So, length yung hinahanap natin, again, because hindi necessary na lahat ng total length 9 meters yung lalagyan natin ng plate kay, di ba? Kasi sa gitna yung maximum moment pero lumiliit na lumiliit. So, therefore, paano kunin? Paano kunin kung saan banda? So, ang gagawin natin, class, is to analyze this one using our moment diagram. Bakit gabon tag moment diagram? So, based dito, nakuha na nato, di ba? Maximum moment is 945 kilonewton meter. So, therefore, kung i-represent natin siya, 945, ayan siya. Ito yung ating M max. Diba? Because of our point load and our uniformly distributed load. So, naka-curve siya. So, ibig sabihin, maximum sa gitna, 945. Pero, pag lumalayo sa ating gitna, lumiliit yung ating moment. So, yung L na hinahanap natin, kita ninyo, kanang color white. Diba? So, mawala na nga part ang kailangan og base plate. So, ang problema, pila man ang length. So, ang gagawin natin is we will analyze ano yung pinakamalaking kaya ng ating wide flange na moment. Sige. So, unahin natin, kunin natin yung maximum na kaya ni wide flange. Then, ilocate natin. Okay ba? Sige. So, saan yung number ni? Number 4. Length na spelling. GHT. GTH day. GTH. Length of, ano yun? Plate. Sige. So, in finding the length of our plate, kailangan muna nating malaman yung capacity ng ating
wide flange. Kalimot kong pangalan. Ay, beam mo gud akong pagsabot na wide flange. Sige. So, from our wide flange, again, di ba, yung SX natin is 3 million. Kani siya. Di ba? So, SX M of our wide flange na makaya, that is our FB, is equivalent to M over SX. Rin na. So, yung FB natin based sa ating problem, that is 150 Newton millimeter squared. Tapos, moment na makaya sa ating wide flange divided by the SX of our wide flange, which is na-solve natin kanina, 3 million. Ayan, 3,866,666.66. Malas maning nambera ni. Millimeter raised to 4. Mawala may makaya niya ng moment. Paki-calculator daw, class. Moment sa wide flange na makaya. Moment capacity. Yes, paki-type. Ngano over 312 mana, sir? Perez. Balik sa takadita. Ang 312 Perez is the C. And by definition, ang C po natin is neutral axis up to sa outermost fiber. So for example, sa number 2, yung C natin dyan, Perez, is 300. Kaya wala pa man tayo plate, di ba? So yun sa pagkuha kay 300, that is 600 na total depth divided by 2. Naman ang C1, 300. Unya, kay sa number 3 na naman tayo plate, Perez. Perez, butang tanan na, oo. So, therefore, sa C2, dungagan na to og 12 ang 300, nahin mo na siyang 312. Sige. You're welcome. Proceed tayo. Again, our answer is 5,000. Round off na lang nato na doon naman kayo. Well, that is 5 million. Ano ba? 580 million. 580 million. Pero ang unit ani is naka-Newton meter. So, para ma-convert natin, no, multiply lang nato times, divided by 1 over 1,000 squared para maging kilonewton meter. So, pila na siya, class? Sakto, 580. Nindot, no? Pag naa units, kay masundan gid nimo, usahay mo, ben atong kamalian, atong units. So, we have 580 kilonewton meter. So, ibig sabihin, class, in our graph, di ba, ang maximum moment is 945. Tapos, ang makaya raman di ay, no, tuga-tuga. Ang makaya lang niya, ito yung may arrow, di ba? Ang makaya lang niya is 580 kilonewton meter. So, ibig sabihin, ito, kana siya nga height is 580. So, pag maglampas na, maura to nga area, ang atong, yung lalagyan natin ng plate. So, problema, so, pagkuhaan na nga length. Di ba? So, proceed tayo. Okay? So, we will be solving this one using our moment diagram. Okay. So, by solving that one, first thing that we need to do is our reactions.
So, paano pagkuha sa reactions? Pwede ka mag-moment. Summation of moment at point A, point B. Pwede natin bisa nasa. Moment at point A is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. So, first one, we have 195 kilonewton times its length is 9 meters divided by 2. Balik tag statics ha. Plus. Kani siya, si 500 kilonewton, gawin natin siyang force which is 50 times 9. Ano yun? Siyang force. Tapos, kanyang lever arm, 9 divided by 2. Then, eto, kaning reaction. Minus reaction B times 9 equals 0. So, what is our RB? Sige, type lang ninyo dito ha. Paki-double check ha. 322.5 sir kay 322.5 may nakabutang. Yes, that's correct. 322.5 kilonewton. Pwede po ni siya class, no? Gamitan rin mong common sense. 'Di ba? Kuan man siya kaning tawag mirrored lang ba equal. So pwede nimo i-divided by 2. So type lang ka 195 plus 50 times 9 equals tapos i-divide nimo 2. Yes, symmetrical. Naka-mirrored lang siya. So, sige lang. Basta kayo nato yung answer mo na importante dira. So, therefore, RB and RA natin is just the same, 322.5 kilonewton. Okay, ari na. Next. Ang gagawin natin, puputulin natin dito, di ba? Putlo na to dira. Mano na siya ikuan, broken line. Where do broken hearts go daw? So, putlo na to siya, tapos iatubang na to dito. Para our section 1-1. So, buta na to. Section 1-1. Kasi yung kailangan natin is etong X. Ay, yung L. Pero, lisod man ito nga. So, sa gilid na magkuha. Okay. So, X yung kukunin natin, tapos i-minus na to siya. So, total length is 9. XX atong pangitaon para unya, no, mamaya, 9 minus 2x tayo. Oh, saan man na? So, gi-cut natin class again para ma-expose yung nasa loob, no? Para syempre ma-solve natin siya. So, lalagyan natin dito as point C. Di ba siguro mamalain, no? Point C. So, summation of moment at point C is equivalent to 0. Ay, hindi 0. Di ba? Pag ukab na to, dara, 580 man atong goal is 580. M lang sa M. Summation of moment at point C is M. Yeah, substitute na to. Where all clockwise forces is positive. So, yun na natin na. So, yung goal natin is si M lang sa. Formula lang sa ta. Diba? Pag puputulin natin yan, ito pag puputulin natin, may exposed, meron tayo o magkakaroon tayo ng moment M. Siyempre, variable pa lang. M, which is clockwise. Tapos, minus, ito focus tayo dito. Dito po, pwede na tugtangan. M. Di ba pag putol, na IV tsaka M? So, ma-expose si M. So, M is clockwise. Clockwise, oo. Minus, counterclockwise yung ating point load dito. Pero again, pag putol natin, wala pa tayo or hindi pa natin alam si X. Diba? So, this is our X. Muratag nagbalik og theory ani class. So, M minus 50 times X, then it's lever arm, X divided by 2 times
Etong R natin is positive. Di ba? Uy, sorry na next. We have 322, yung reaction natin, 322.5 times x. Mo na itong equation that is equivalent to 0. Tama na dito ganina. Equal is equivalent to 0. Harap na. Sige daw. Tubaga daw ko. Ayun na lang. Press mo ganina, no? Ano yung isa-substitute natin kay M? Ano yung M pala na hinahanap natin? Siyempre, si 580. Sige. Putang idra. 580 minus 50x squared over 2. Again, pwede mo na itong hindi i-simplify. Same na. 322.5 x is equivalent to 0. Shift solve. What is our x? So, take note, class. X squared, no? Natay x squared. Anong ibig sabihin yan? We have two values of our x. So, pila. So, kung mag-type ka, tapos na kay di ka kapareha, okay lang na. Kay duha gina siya ka x. Baliktad. Baka baliktad yung ating paglagay ng M, ha? Diba? Pag putol ni mo, reaction, I think baliktad akong pagbutang sa M. Diba? So, pag putol na to dari change siya na to class ha. So, yung M natin is pabaliktad. Ayan. Kasi i-counter niya yung ating reaction. Diba? So, try lang sa na to. Negative M. So, negative 580. Sige daw, kana. Baliktad. Kaya i-counter na to itong reaction, dili ang load itself. Pag ganyan, pila. Ayan, that is 2 point, yes, that's correct. 2.16. Tapos i-try class. Shift solve, tapos input daw ka og mas dako, like 10. Shift solve 10 equals, di ba? Di ba? Kaya pwede nating i-guide yung ating calculator kung ano yung gusto natin, yung malaki ba or maliit. Di ba? Namagawas. So, x sub 2 natin is 10 point. Kasi ito yung 7.4. Sige, 7.4. So, again common mistake. Pag human ko ni mag-type, tapos layo pa kayo, di ba? Daghang kitang i-process. Kunya, pag shift solve ni mo, nigawas 10 meters. Nya, tingnan mo yung ating length, 9 meters. Nilapas na. Wala naman, discourage na dayon ka, mundang na dayon ka. So again, pag may squared yung x, ibig sabihin we have two values of our x. Siyempre, ang calculator nato, di ba po na bright na hastang bright you need to guide the calculator. So we have 2.16 na answer and 10.74. And obviously, siyempre, sa 10.74, hindi na siya pwedeng answer, di ba? Kaya malapas man siya sa ato ang total length. So, yung ating legit na answer dyan, syempre, is 2.16. So, yan lang, no? I hope that you realize that one, na pag squared yung ating x, dalawa yung sagot. So, ayaw ka-discourage kung pag shift solve nimo wala ang answer. So, dapat pag shift solve nimo, butangan nimo another number na mas maliit sa sagot na binigay para mag-guide yung calculator na yung isa yung gusto mong sagot. Yes. So, that is 2.16. But again, that is not our final answer. So, pagkuha sa ating total, sa ating length is equivalent to 9 meters minus 2x. Diba? Ara ba? Ay siya tanan.
Hiwi pa. Di ba? 9 meters man na. So, 9 minus 2.16 times 2. What is our final answer? Sir, what if mag-calc may balik na napay mas gamay dili sa lagpas? Kuan. Wala yun ana. Nganong 2x sir kay duha man ang x. Ara x sa pikas og x pod sa pikas. So 4. Yes, that is 4.68. So 4.68 dapat yung length ng ating plate na ilalagay. Kuyaw, no? Naana dito sa designing na part. Okay? Wait lang. Save sana ako. Time consuming gid siya, class. Nya, naka-maestro pag mo hinay kay mo tudlo. Kakal na ba? Chill-chill lang. So, dugay gid ta man sa itong mga topics. Okay? Kuan, shift solve tapos 'di ba pag mag-shift solve manggod ka, mangutana siya x equals. Ibig sabihin ano yung gusto mong x, yung malaki or maliit. So shift solve tapos type kag 1 or 2 or basta kan mga gagmay nga value. Then equals. Magawas na si 2.16. Kung mag-shift solve pug ka nga kuan, kung mag-shift solve pug ka nga lagyan mo ng 10, atong 10 ang mugawas. So, kumbaga mo i-guide ni mo si calculator. Sir, pwede mabalaan, wala, sagol-sagol niya akong gamit. NSCP, magaling time consuming kaayo. Oo, nakuha to niya. You should, ano siya, kalat niya kung ginapangitaan. Nagan mo mga still, basta kay make sure lang 2015. NSCP 2015 iyang ginaano. Ano time consuming gani? Sige lang. Yeah, first time papud na ako ni nagtudloan nga subject, so wala, double time ko gimong PowerPoint. Okay, sige, proceed tayo. So next, let us proceed with our next problem. Manata sa 1, 2, 3, 4. Yan, time consuming lang siya kay nangayan kita mag-solve. Sige lang. Okay, sige. Proceed tayo with our next problem. So number 2, a composite beam. I hope ha na nagakaon na mo dra ay mo papas mo ang tawon. Ilang yan tawag solve. So number 2, a composite beam has a simple span of 8 meters. This consists of a wide flange, steel section, and a 120 mm concrete slab whose width is 1.5 meters. Assume shoring was provided. Paad ba ng shoring ka ng murag katong pampadikit sa ilaha ba? If I'm not mistaken. I-search na lang sa shoring. Basta pangpana siya pandikit. Okay, so properties natin, again, we have concrete and wide flange. Diba? Sa mga past natin na mga problems, we have our wide flange and katong sigod sa taas. Channel. Karon lahi ang ibutang, dili bakal, concrete. So na ay flange, then may concrete na nilagay sa taas niya. So that is called as composite beam. No? The definition of composite beam, that is a beam which consists of 2 or more substance. Mura mag-illegal, no? Substance. So na concrete, na wide flange. Diba? So binigay, ayan, ito yung drawing niya. Sa taas lang pud gibutangan. Oo, sa taas lang, dili sa taas tsaka sa baba. So, ayan siya, 1,500 millimeters kay 1.5 meters. Again, wala tong drawing. You need to imagine.
tapos 120 millimeters. Then, ito yung ating wide flange. So, ang depth is 400. Wala, no? Wala tagaan o width. Di magapon na ito magamit. Sige lang. So, Ix is 270. W, ibig sabihin yung ating self-weight ng flange is 0.74. FC prime ng concrete is 20.7. Weight density niya is 23. So, we need to compute for its dead load. Sige. Number 1, determine the moment of inertia, transformed steel section. So, I hope na naka-solve na ba ng composite. Pag may composite class, meron tayong tinatawag na N. Kita ka ng N. Ang N dyan class is, kumbaga, the conversion of our composite materials. So, ibig sabihin ng N dyan class, kung si concrete, i-convert natin into steel, i-divide natin yung kanyang area ng 10. So, for example, mamaniyahang actual, di ba? 1,500 millimeters kay 1.5 meters. Unya, pag-analyze nato sa yaha, we have two options. Si steel, pwede natin siyang gawing concrete. Pero libog na, no? Muulbog siya. O, no na, times 10 mo siya, maglisod na kag-track. Or si concrete, i-convert natin into steel. So, yan yung N na tawag dyan. So, mas maganda dito, no, si concrete na lang atong i-convert. So, ibig sabihin from 1.5 no, na width, i-divide og dinivide ng 10, so naging 150 na lang siya. So, ganyan na, pag composite, meron tayong N. Dapat may N siya. So, therefore, si concrete, ginawa natin siyang steel by dividing its area, specifically its width, di ba? Pag i-divide mo ang width, ma-divide naman po na tanan. So, si 1.5 naging 150. I hope that's clear. Type okay sa ating chat box, everybody, kung nasabtan. No? So, matinga mo nga, 1.5 man to sana, yung 150. Again, gi-convert na to si concrete into steel. Yan yung paraan natin para ma-analyze natin siya. Everybody, type okay. Ano ha? Sige. So, let's analyze this one. Na-convert na natin si concrete into steel. So, determine the moment of inertia. Okay, proceed tayo. So, for our number 1, locate the neutral axis. Ay, sutukota na. Moment of inertia, yes. Pero, pag kukunin natin yung moment of inertia, kung saan mo si neutral axis. Okay. Sige, proceed tayo ha. So, first thing that we need to do here is to locate our Y-bar. Kung Y-bar lang sa ating wide flange, common sense, 400 divided by 2. Diba? Pero, no, gidungagan man nato, no? Nilagyan natin ng concrete sa taas, which is converted into steel. So, therefore, yung 200 natin na neutral axis, magiging center of gravity na lang ng ating wide flange. And then, syempre, sa gitna ng ating concrete na naging steel is its center of gravity 2. So, yung first thing that we need to solve, which is na sa screen daan, is our Y-bar. O, yan sa pagkuha. Using Varignon's theorem. Varignon's theorem. Okay. So, Varignon's theorem. Lingawan lang nato ni. Gahi na akong paglitok, no? So, Varignon's theorem is area total times Y bar is equivalent to its individual, no, summation of individual area
times its individual y. Okay, duha ra man eh. Ito na lang isulat. A1 y1 plus A2 y2. So, assign natin yung ating web flange is our area 1. Then, etong ating concrete na naging steel is our area 2. So, compute natin na. So, first one is our area total. Asa naman tong area sa tong wide flange? 9,480. I think this is not meter squared. Makuyawan, mapuntaan ng meter squared. Uy, this is millimeter squared Dakua po si mong wide flange. Uy. So that is millimeter squared. 9,480. What happened? 9,480. Basta dili ko mag 9,480 plus what is the area of our concrete na naging steel? That is 150 times unsa naman eh? Wala sulat. Lang ha, I'm having difficulty pagsulat. So to 9,480 plus unsa naman eh? Wait lang save sana ako. Di naman siya magpasulat kas. Ay, salamat na. 9,480 plus 150 times 120. Amo lang total area. Then y bar is equivalent to, unahin natin si wide flange, 9,480. Paki-type sa chat box class, what is our y sub 1? So again, in finding our y sub 1, we need to put our datum. So atong datum nga gamiton is kani sa ilalom, di ba? Sabi ko sa inyo mas maganda yung pinakailalim yung datum. Sige daw. Yes. How about the others? That is equivalent to, yes, that's correct, 200. So etong 200 na to, yan yung ating y sub y1. Okay. So that is multiplied by 200 plus area 2 natin. Again, ito yung concrete na ginawang steel, 150 times 120. Paki-type sa chat box what is our y2. Pila man eh. That is 400 plus 120 divided by 2. Pila man na? That's correct. 460. 460. Okay lang. Butahan ako sa taas para makabalo mo sa gikan. That is, again, 400 plus 120 divided by 2. Parang kung ha. Dala siya gikan. Para pag-review ninyo. Itong 200 is galing lang to sa 400 divided by 2. So what is our y bar class? Paki-calculator po.
Ay, kulang. Ay, tama pala eh. Kulang. Ay, lahi di akong gitanaw. Sige, paki-type. Na na mali. Paki-double check Arenas. Sinalang kayo na malig input ha. So that is 370.306. 370.306 millimeters. So, mo na siya. 31 ang iyaha. Ito 306 ato Okay, sige, proceed tayo. Di man siguro masigo di sa ilalom. So, proceed tayo. Find our moment of inertia. So, again, moment of inertia natin is magiging ina kay mag-transfer man ta. That is, what happened? I plus AD squared, individual. So, it is equivalent to, unahin natin si wide flange. The inertia of our wide flange is 270 times 10 raised to 6. Ano ba? Plus, area ng ating wide flange is given, 9,480. Then our D is the distance from the center of gravity of our wide flange papunta sa neutral axis. So that is 370.306. Di ba? Nakuha na to. Ano yun? Y bar. Y bar minus 200. So minus 200. Ayan. We're done with our wide flange. Proceed tayo kay concrete na ginawang steel area sa ta. Eklimti ang squared. So that is 150 times 120 plus, sorry, inertia. So 150, 120 cube over 12, di ba? BH cube over 12. Inertia ng isang rectangle. Plus. Area is 150. Inahinayag tayo plus 120. Then distance is from our neutral axis. Sa lapit, ari siya. Papunta sa ating center of gravity. So, saan man na pagkuha? 460. Para siya. Minus 370. Okay. Easy. 460 minus 370.306 squared. Yehey na natay number 1. What is our ina? Inertia. $711 million, no? Million. Ba? Okay. Again sa mga type lang mo. Ay, ka-discourage o gisulat na nako. 711 million 369,432.3. That is in millimeter raised to 4. Ay, salamat. 1 point.
Okay. Ano? Taas gid siya. Buhat ana. Number 2, compute the moment capacity of the composite beam. Ari na, moment capacity. Same siya sa sa solving natin last time, 'di ba? Moment capacity ng ating wide flange and moment capacity of our concrete na ginawang steel. So we need to compare saan yung unang mag-break, 'di ba? Last time was just the same, no? Yung ating wide flange and channel. Karon ang channel gihimo og concrete na gihimog steel. Okay? So moment capacity number 2. Of the section. Sige, unahon nato siguro si wide flange at wide flange. Ano yung kaya niyang moment na i-carry? 'Di ba? Total moment, no? Sige. So ang gagamitin natin ng formula is i-relate natin same gyapon yung FB na allowable is equivalent to our small FB, yung actual. Okay. So binigay yung FB, no, bending moment na allowable sa ating wide flange 138. So ilagay natin dito, we have ang gagamitin natin is MC over I. MC over I. Ayan. Sige. So, ito, kalimutan ako. 138. 138 Newton per mm squared. Then, moment, yan yung hinahanap. Ang C natin sa wide flange is dapat yung outermost part ng wide flange na fiber, no? So yung neutral axis natin, again, wag tong 200 kanang neutral axis na siya nga global. So ito yung magiging C natin. C for our wide flange. From the neutral axis na buo na siya pababa. So nga lang di man pataas, kay sa taas man god is our concrete. So pilion nato tong section nga maigo si wide flange. So that is divided by atong y kanina. 'Di ba? Ay, C pa di ay. C natin is 370.306 millimeter. MC over I. Yung I na gagamitin natin is yung total na siya. So that is 711,369,432.3. So paki-shift solve class palihog, what is our moment capacity of our wide flange? Chill lang mo diya. Kaon lang mo chichiriya diya. So moment natin is 265 million 102 325.3. That is in Newton millimeter. So convert natin. Kamo na lang i-divide siya og 1 million or 1,000 squared. So that is 265.102. Just correct me if I'm wrong.
kilonewton meter. So, mo na ang moment capacity of our wide flange. Next, let's proceed with our concrete at concrete. Ang problema, what is the allowable bending stress of concrete? Any wild guess? Kabalo mo? Kabalo mo? Kuan? Sa inyong RC? Or nakaabot na mo na sa inyong RC? What is the allowable bending stress of concrete? Wala. Di kung wala, salat na to eh. So, FC ang tawag ana. Allowable sa atong concrete na bending stress. That is equivalent to ang 0.6 dili na siya mao pangkuan man. Lahi na siya. That is 0.45 FC prime. Nabot ko sa ng 0.6. Basta is 0.45 siya. Okay. So, literal na input na to. 0.45. You need to memorize this one ha. RC maguna siya ang formula. So, 0.45 times 20.7. Pila. Nine? Tumayo eh. Ay, okay. O, tama. Tama lang 9. Pero kulang magudta. Again, 9 is correct. But again, we are referring to our concrete. Pero i-compare na to siya sa atong steel, di ba? Yes. So, therefore, we need to multiply this one by our n. So, lalagyan ko lang ha. FC prime n. Tantog n kay gi-compare maguna to siya sa moment capacity. Kana 93. 93.15 MPa. Siyempre, that is not our final answer, no? Kuan pa lang na siya FB. FC nga gibuhat og FB. Butang tog FB ha. Kay gi-relate man na to, gi-times na to 10. So therefore, same kanina, we have 93.15 Newton per mm squared is equivalent to moment. Tapos C natin class is syempre from neutral axis papunta sa outermost fiber ng ating concrete. So based dito, pila siya? Wala pa natin na-compute. Kali na lang, no? 460. Ay, dili pwede 460. Total na lang, 400. Diba? Plus 120. Tama? Overall height. Tapos minus na to sa atong y prime, which is 370.306. Okay na. Divided by 711,369,432.3. What is our moment capacity in terms of our concrete? Kakit po no? Anong butang man ako dira? Sige na lang. Or nagtipid man. 442
Yes, how about the others? 663. 442, 663, 450.9. So, times natin, gawin natin siyang kilonewton meter. So, that is 442.663 kilonewton meter. Paki-type sa chat box. Kaninong moment capacity yung ating susundin? Kay wide flange or kay concrete? What is our moment capacity? Yung search is wide. Nagdali og send, no? Wide. Yes, that's correct, everybody. So, therefore, yung ating susundin is kay wide flange, no? Na-explain natin to last time. Siyempre, ang respetuon nato tong mas una maguba. So, this is our moment capacity. Napa ba? Oy, last. Compute the allowable live load moment of the composite beam. So, wait lang ha. Save sa nato. Basta ma-erase og kalit. Then, dublehon sa nato siya. Hindi na masigo. Last na lang ni. Napamantay isa pero ugma na niya. Ay, grabe. Ako sa nato si Einstein. Ano? Okay? So, last tayo. Compute the allowable live load. So, again, ang gagamitin lang natin dito is yung moment capacity na ating na-decide na siya yung moment capacity natin. 265.102. No, medyo similar siya sa tong past na to na problem. So, na natin moment, i-convert na lang natin yung moment into our W. So, take note class, yung hinahanap natin dito is yung live load, yung LL. Hindi yung total W, but rather than yung live load lang na W. So, WLL yung hinahanap natin. Sige lang, sundan lang din nato. So, based on this given, di ba? We have our concrete and we have our wide flange. Yung concrete natin is meron siyang self-weight na 23 kilonewton per meter cube. Si wide flange na po siya self-weight na 0.74 kilonewton per meter. So, i-add na to plus live load. Ibig sabihin ng live load, no, pwede pa day tao nga mulakaw, ani? So, concrete na load, wide flange na load, and then, live load. Live na load. Live load na load daw. Sige. So, proceed tayo ha. Ito yung load natin. Then, meron na tayong Mmax which is 265.102. Diba? Tama, diba? So, ang gagawin natin dito is solve na to. Allowable number 3. Moment live load. Okay, so unahin muna natin. Compute sa nato yung total dead load, di ba? So, yung W from our dead load is coming from our W dead load ng ating concrete and W dead load ng ating wide flange. Kuya wag mga kuya kay mga variable. Sige, proceed tayo. So, W dead load is equivalent to sa ato ang concrete sa ta
no? So, sa concrete is 23, lagyan natin ng unit, kilonewton per meter cube. Oh, saan man na nimo pagbuhat into kilonewton meter? So, syempre, multiply natin sa area ng ating concrete, cross-sectional area of our concrete. So, syempre, ayun na itong converted, itong actual na gid. So, we have 1.5 meters by 1, ay, hindi 1, 0.12 meter. Di ba? Kuha man na, kanin siya. Kaning shaded. Sir, ganin na lagi atong gi-divide og 10 para i-compare sa steel, pero karon kay we are talking about its dead load man. So, katong actual gid niya, literal, no? Plus kay wide flange binigay 0.74 lang siya. So 0.74 kilonewton meter. Paki-calculator po, what is our W dead load? $4.88. Okay. 4.88 kilonewton per meter. Okay, last na. Next. Tagay do kog formula. What is the formula for moment maximum kapag meron tayong uniformly distributed load? Clue, W ang una. So, asagi ko ang 0.74. Aray, given siya, kuya. That is the dead load for our wide flange. Ang dead load sa ato ang concrete is kani. So, i-convert pa nato siya. No, kay weight density man gud siya. So, gi-times sa natong area para mahimo siyang W. Okay ba? Sino na? Si Sarchez, okay na? Given siya. Okay, sige. So, correct? Everybody, that is WL squared over 8. Take note, si M max asagikan kay W dead load plus W live load. So, that this WL squared over 8 is our gikan siya kay W dead load. No? Yung hinahanap natin is this is M dead load. Yung hinahanap moment or W? Moment. Okay, sige. Adjust ta. Moment lang ipangita. Di mas maayo. M live load yung hinahanap. So, dili W. Sige lang. So, plus moment live load. Literal, mauna. Substitute na lang nato class. Pang last. M max is coming from our moment capacity, 265.102. So, that is 265. Ay, Diyos ko. Ang sama ni atong 6. Lagi kapoy. 0.102. 102 kilonewton meter. Equals WDL is 4.88 times length is 8 meters. Given na siya, squared, divided by 8 plus MLL. Shift, solve, what is our MLL? Moment man pangita, pwede moment. to 6.062. 226.062
Pasan ko kalimot to 062. 062, 063. Okay, parehas ra na. Doon ra mangyapon. 063 kilonewton meter. That is our final answer. Yay! Napatay isa pero ay na eh. Apsa na to si Einstein ani. No? So next time na lang na tomorrow, no? So I think that's it for today. Again, thank you for listening. Are you still there? Naman di ay, syempre naagid mo nga naman mag-attendance naman ta. No? Ako nang gina-record basihin mo atik naman sa attendance na ako attendance ta Andre. So, paki-type ako na lang palit na madugay. Paki-type kaya ako na lang no, siyang i-kuan. Oh. Tomorrow meron tayong klase. Pero syempre dili 5, dili 7 to 9 naman tay klase gid ugma, di ba? Regular class na to. That is 12:30 to 3 p.m. pero magklase ta ugma 1:30. 1 p.m. di ay. 1 p.m. Kay papaniud to pugog 30 minutes no. So that is 1 p.m. to 3 p.m. Pugay mo sulti. Sige class. Kasala nga na kagahapon nag-attendance ko na uban kalima nag-send. Matlab ta sa dili. Online gyapon ta. Okay, again, type your apelyido then present and then kaisa lang mag-send kay kagaha BE kisa to Ituralde guro to na kasampo gyud ko Ituralde akong gi-check nya anak mo sa baba na pud Ituralde check kuno unsa na mataan kasampo kadawa siya tinuod gid lagi paki-type everybody type your apelyido then present and stop natin yung recording.